Isa sa magandang pasyalan dito sa Maynila ay dito sa Intramuros. Bukod sa magaganda yung mga structure dito, mga historical buildings, kaya lamang medyo eyesore itong mga kable ng kuryente. At dito naman yung Casa Manila. Dito yung mga coffee shop, mga restaurant, may masasarap na kinakainan tayo dito dito sa May Barbaras. Ay wow, dito rin pala maraming pagkain Ito mga Korean food Yan, medyo nauuhaw na tayo eh. Ito masarap to. Yan, bibili tayo nito maya. Kailangan natin to. Mahaba ng ating nilalakad. So, mahaba itong mga farm food bazaar na ito dito sa kahabaan ng General Luna Street. Isa sa mga tourist spot ay dito talaga sa Intramuros. At hindi lamang po mga Pilipino yung gandang-ganda dito sa lugar na ito, kundi kahit yung mga foreigner ay talagang na-amaze sila dito sa Intramuros. Good morning guys! Andito na naman si Kuya Ron at samahan niyo ako maglakad-lakad tayo dito sa Intramuros. Napakaganda ng Intramuros kaya lamang ay talagang panira itong mga spaghetti wire o mga kable dyan sa mga poste. Pero alam niyo ba si Senator Raffy Tulfo ay may minumungkahi sa Senado tungkol dito sa mga spaghetti wire o mga kable dito sa Pilipinas, especially dito sa historical place na Intramuros. Yan, pakinggan po natin. Gusto ko po ihain sa inyo ngayong araw na ito ang spaghetti. Hindi po ito yung spaghetti na ikinakain natin sa handaan o yung kantang spaghetti. Sa halip, ito pong spaghetti na ito ay matuturing kong panganib at perwisyo sa ating mga kababayan. I present to you spaghetti wires and cables. My staff went around the metro to take photos of these entangled and voluminous wires and cables. And it was very easy to find them. Alam ko, pamilyar po tayong lahat sa mga ito. Mr. President, just last August 2023, dahil sa mga nag-ipon-ipon na kable sa mga poste ng kuryente sa Binondo, sa tabi mismo ng Binondo Church, 4 na posteng bumagsak dahil sa bigat. Nabagsakan po ang ilang mga sasakyan. Naputol ang kuryente at ibang telco services. Kasamang internet doon sa area na yon. Pagkatapos po, sinara ang kalye upang maayos ang mga bumagsak na poste kaya nagdulot ng traffic. Mr. President, ito po mga spaghetti wires ang nagdudulot ng napakaraming problema para sa ating bayan. Number 1, just like in the case that was brought to me, it is a risk to life and limb. It poses real danger to our citizens. Ito lang po is enough to make this matter a national concern. It could also be a cause of terrible traffic. Kapag ito pong mga kable at mga poste bumagsak, ito po ay magdudulot ng matinding traffic. Number 3, damage to property. Just like the one in Binondo, it fell on cars parked along the street. If these wires are not maintained well, it is known to cause fire as well. Number 4, damage to heritage sites. Kung magagawi po tayo sa Intramuros, madami din pong mga ganitong spaghetti wires. And if these wires damage the properties there, hindi po madaling mag-restore ng mga lugar na luma na at kung masunog halos, imposible na maibalik ito sa dati. Yan po, narinig niyo po, ilan lamang po yan sa naging mungkahi o naging privilege speech ni Senator Raffy Tulfo doon po sa Senate. Napakadelikado nga naman, especially dito kung tutusin pagka nagkaroon po ng problema dito sa mga kable na ito ay maapektuhan po talaga yung mga iningatang mga historical buildings po dito. Idagdag mo pa yung mga sibilyan na maaaring maapektuhan. Sa Davao ay matagal na po nilang iniumpisahan yung paglalagay ng mga kable, mga kuryente sa
lalim ng lupa, mga underground cabling na tinatawag. And hopefully sana may apply na rin po dito yan sa atin, especially dito sa Maynila na siyang kapital ng ating bansa. So okay, nandito na po tayo sa Plaza Ruiz at yan po yung simbahan ng Cathedral. Itong building naman ito yung Palacio de Gobernador. Ayan, mukhang maraming foreigner ngayon dito, no, sa Intramuros. At dito sa harapan ng simbahan ay may mga nagtitinda ng sombrero, ito mga sorbetes at kung ano pang mga palamig, ano, para ma-refresh naman tayo. And also ngayon ay mayroong photoshoot. Ito yung mga bagong kasal, nandito sila sa gilid ng cathedral. And nandito na tayo ngayon sa may General Luna Street. Ayan, bitak-bitak na po yung kalsada dito, no? Malapit na sila lumabas dyan sa may Soriano Street. Ito yung operation nila ngayon dito sa buong kahabaan ng General Luna Street kasi maglalatad kasi sila dyan ng ng mga paver blocks. Ayan, nandito na pala, ano, halos nakaabot na sila dito sa may simbahan, dito sa cathedral sa may bandang likuran, yung kanilang paglalatag nitong mga paver blocks. Buong kahabaan po ng General Luna Street, ano, ay nilalagyan na po ng mga ganito. Yan, pag natapos po yung proyekto dito ay mas lalong gaganda na ito at mas marami pong mamamasyal dito sa Intramuros. Dito naman po sa part na to, no, ay malapit na tayo sa may para mga food bazaar. Yan buong kahabaan diyan, ano, marami po tayo mabibilang pagkain dito, mga souvenirs at kung ano-ano pa. Sabi nung nakausap natin diyan, ano, Saturday and Sunday lamang sila merong merkadilyo dito sa area na ito. May mga area dito sa General Luna Street na bawal po yung mga sasakyan, yung mga kotse, mga truck. Kung meron man ay mga light vehicles lamang po katulad ng mga e-bike o mga e-trike na siyang nagiging sasakyan din naman po ng mga kababayan natin at ng mga foreigners na namamasyal dito na gustong libutin yung buong area ng Intramuros. Madami tayo mapagpipili ang mga pagkain dito, especially kapag pagod na tayo, ano, sa kalalakad sa pamamasyal dito. So inaayos po ng Intramuros Administration, ano, itong General Luna Street na ito ay maging pedestrian at bike friendly. Sabi pa nga nila, no, na ang General Luna Street ay isasara tuwing Sabado at Linggo bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na unahin ng pedestrianization at isulong ang aktibong transportasyon sa pamamagitan ng proyektong bike lane. Humihingi rin ng paumanhin ng administration, ano, sa mga inconvenience na nararanasan po natin sa pamamasyal dito sa Intramuros. Gawa nga po ng mga ilang bahagi na may mga pagko-construction at pinipilit po ng administration na maisaayos po, no, especially yung mga sasakyan kung saan lamang po dapat sila daraan. Ilan sa mga mahalagang atraksyon dito sa Intramuros ay ang Manila Cathedral, San Agustin Church, Palacio del Gobernador at Casa Manila. And sabi pa nila na ang pedestrian only streets ay mga kali o kalsada kung saan bawal pumasok o dumaan ang mga sasakyan di motor. Yung mga e-trike, e-bike, bisikleta, yan po lamang yung mga pinapayagan dito sa kahabaan ng General Luna Street.
Hapon, Santiago. Kami, aras daw kayo, Mela. Price.